Isang gabi pag-uwi ni Rafael Soriano, tanging katahimikan at alikabok ang sumalubong sa kanya. Wala na ang marangyang chandelier, wala na ang mamahaling sofa, at higit sa lahat, wala na ang kanyang asawang si Cielo at ang anak nilang si Nico. Sa gitna ng bakanting sala, isang pirasong papel ang nakadikit sa pader sold. Akala ni Rafael siya ang hari ng Makati, pero sa isang iglap naging pulubi siya sa sarili niyang pamamahay. Paano nga ba ang isang walang kwentang asawa ay nagawang nakawin ang buong mundo ng isang Rafael Soriano? Magsisimula ang lahat sa isang hikaw na hindi kay Cielo. Ano ba, Cielo, nakakarindi na ang pagmumukha mong laging mukhang kawawa? Kung hindi lang dahil sa mga lupain mo sa Batangas na kailangan ko para sa development ko, matagal na kitang iniwan sa kalsada. Ang mga salitang iyon ni Rafael ay tila mga talim ng balisong na paulit-ulit na itinusok sa puso ni Cielo. Walang pasubali, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang boses ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan ay puno ng puot at pagkamuhi na tila ba ang 10 taon nilang pagsasama ay isang malaking pagkakamali na nais na niyang burahin sa kasaysayan. Sa sandaling iyon, hawak ni Cielo ang isang mamahaling puting polo ni Rafael. Maingat niya itong pinaplansa, tinitiyak na walang kahit isang gusot na makikita bago ito isuot ng kanyang asawa sa isang mahalagang party sa Makati. Kaninang madaling araw pa siya gising para ihanda ang lahat mula sa kape nitong may tamang timpla ng tamis hanggang sa mga gamot nito sa high blood na maingat niyang inilagay sa maliit na lalagyan. Ang bawat haplos niya sa tela ay puno ng pagmamahal, isang tahimik na panalangin na sana ay mapansin din siya nito, na sana ay makita nito ang lahat ng kanyang sakripisyo. Subalit ang lahat ng kanyang pag-aalaga ay tila basura lamang sa harap ng katotohanang kasama ng polo na iyon, ang isang pares ng makinang nahikaw na nakita niya sa bulsa ng Amerikana ni Rafael kagabi. Hindi iyon sa kanya. Alam niya ang bawat alahas na mayroon siya at ang nakita niyang mga diamante ay masyadong magarbo, masyadong mapangahas, katulad ng babaeng madalas niyang makitang nakatag sa mga social media posts ng kanyang asawa. Natigil ang kamay ni Cielo sa ibabaw ng mainit na plansa. Ang singaw ng init ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa kanyang mga mata. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang kanyang katawan ay tila naging rebulto ng pait sa gitna ng kanilang marangyang silid sa alabang. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at nakakasakal bawat bansa niya ng hininga. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, isang banayad na bayo na unti-unting lumalakas hanggang sa mabitawan niya ang hawak na tela. Ang marangyang paligid, ang mga mamahaling gamit, ang malalambot na carpet, ang mga retrato nilang mukhang masaya, ay biglang naglaho sa kanyang paningin. Ang lahat ay naging malabo, tila isang panaginip na unti-unting nagiging bangungot. Bakit, Rafael? Bakit kailangang maging ganito? Ang bulong niya sa sarili, isang tanong na hindi nakalabas sa kanyang bibig, kundi na natiling nakabaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang dating masayahing dalaga mula sa Batangas ay wala na. Ang nakikita na lamang niya ay isang anino ng babaeng unti-unting kinakain ng dilim ng sarili niyang tahanan. Hinarap siya ni Rafael, ang mga mata nito ay malamig pa sa yelo. Huwag kang mag-inarte, Cielo. Alam nating dalawa na wala kang mapupuntahan. Sino ba ang kukuha sa iyo, isang housewife na walang alam kundi magluto at maglinis? Magpasalamat ka na lang na asawa pa rin ang tawag ko sa iyo sa harap ng ibang tao. Bawat salita ay isang latay na nag-iwan ng sugat na hindi nakikita ng mata. Ang katahimikan ni Cielo ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang malalim na pag-ipon ng lahat ng piraso ng kanyang nadurog na pagkatao. Habang pinapanood niyang lumabas ng kwarto si Rafael, na tila walang nangyari, naramdaman ni Cielo ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang uri ng lamig na tanging ang mga taong nawalan na ng lahat ang makakaramdam. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang kaisipan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, kasing linaw ng kristal na diamante sa nakita niyang hikaw. Hanggang kailan nga ba ang kayang tiisin ng isang pusong sadyang mapagmahal? Hanggang kailan mananatiling tikom ang bibig kung ang bawat tibok ay katumbas na ng isang patak ng dugo? Sa labas, ang araw ay sumisikat na sa ibabaw ng alabang, nagbibigay ng liwanag sa mundong tila puno ng kasinungalingan. Ngunit para kay Cielo, ang tunay na gabi ay kasisimula pa lamang.
Isang katanungan ang naiwang nakabitin sa hangin, kasabay ng amoy ng nasusunog na tela mula sa plansang naiwan niyang nakapatong sa polo ni Rafael. Maaari nga bang ang pinakamatamis na pag-ibig ay maging pinakamapait na lason na kailangang iluwa bago pa ito tuluyang pumatay? Cielo, ang ganda naman ng suot mo. Parang kinuha pa sa baul ng lola ko. Napaka-vintage, very traditional. Ang boses ni Kisha ay parang kaskas ng kuko sa pisara matinis at puno ng mapanuyang tamis. Nakatayo siya sa gitna ng sala ni Cielo. Suot ang isang pulang cocktail dress na halos yari sa wala habang hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Tiningnan niya si Cielo mula ulo hanggang paa si Cielo na nakasuot lamang ng isang simpleng asul na dress na ilang taon na niyang ginagamit ang tanging desenteng damit na natira sa kanya matapos niyang unahin ang lahat ng luho ni Rafael. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Cielo ay amoy bawang at luya pa rin. Buong hapon siyang nagkulong sa kusina para ihanda ang paboritong adobo sa gata ni Rafael, umaasang kahit sa pagkain man lang ay maramdaman ng asawa ang kalinga ng isang tunay na tahanan. Ngunit sa halip na pasasalamat, isang malamig na utos ang tinanggap niya mula kay Rafael kanina. Mag-order na lang tayo ng catering, Cielo. Masyadong probinsyana ang luto mo para sa mga bisita ko. Ngayon ang niluto niyang pagkain ay nakatabi lamang sa isang sulok ng kusina malamig at hindi man lang natikman. Pinanood ni Cielo kung paano haplusin ni Kisha ang braso ni Rafael sa harap ng maraming tao, isang kilos na puno ng pag-angkin. Ang bawat tawa ni Kisha ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa namumutlang pisngi ni Cielo. Pakiramdam niya ay naging anino siya sa sarili niyang pamamahay, isang kasambahay na pinahintulutang manatili sa isang sulok habang ang ibang tao ay nagsasaya sa kanyang pinaghirapan. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na unti-unting dinudurog ng mabibigat na hakbang ng kawalang katarungan. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata, ngunit agad niya itong pinigilan. Hindi niya hahayaang makita ng babaeng ito ang kanyang mga luha. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay may kasamang hila ng pait, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang haplos. Dahil sa sobrang sikip ng dibdib, nagpa siya si Cielo na lumabas muna sa garden para kumuha ng hangin. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang mahinang tawanan mula sa gilid ng veranda. Ang boses ni Rafael at Kisha. Rafael, honey, hanggang kailan ko ba kailangang tiisin ang presensya ng asawa mong yan? She's so boring, she's ruining the vibe of this house. Bulong ni Kisha, ang boses ay puno ng paglalambing na may kasamang lason. Hindi agad sumagot si Rafael. Narinig ni Cielo ang tunog ng pag-inom nito bago ang malamig na sagot na nagpabagsak sa huling kuta ng kanyang pag-asa. Huwag kang mainip, Kisha. Kaunting tiis na lang. Inaayos ko na ang mga papeles para sa development sa Batangas. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa lahat ng kailangan ko, ibabalik ko na siya sa probinsya. Next month, wala na siya sa buhay natin. I'll send her back to her lola, doon siya nararapat. Ang hangin sa paligid ni Cielo ay tila biglang naglaho. Ang bawat salita ni Rafael ay parang isang malaking bato na dumiin sa kanyang dibdib hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagbebenta niya ng kanyang mga mana para lamang isalba ang kumpanya nito, noong nakaraang taon, ang lahat ng iyon ay bahagi lamang pala ng isang malaking panlilinlang. Napakapit si Cielo sa malamig na pader ng veranda. Ang kanyang mga kuko ay bumuon sa semento, ngunit wala siyang naramdamang sakit sa kanyang mga daliri. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng huling piraso ng pag-ibig na iningatan niya sa loob ng 10 taon. Sa gitna ng dilim ng hardin, tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga palad na kumalinga nagluto at nag-alaga sa lalaking ngayon ay nagpaplano ng itapon siya na parang isang basurang wala ng pakinabang. Isang kakaibang uri ng katahimikan ang bumalot sa kanya, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang pagsabog. Maaari bang ang taong itinuring mong mundo ay siya rin palang kukuha ng lahat ng hangin sa iyong mga baga? At kung ang buwan na ang itinakda para sa iyong paglisan, handa ka na bang iwanan ng lahat bago ka patuluyang maubos? Isang kislap ng kakaibang liwanag ang dumaan sa mga mata ni Cielo habang nakatingin sa malayo sa direksyon ng Batangas. Kung nais ni Rafael na ibalik siya sa kanyang pinagmulan, hindi niya alam na doon din matatagpuan ni Cielo ang sandata na wawasak sa lahat ng kanyang itinayo. Ang mapuputing harina sa aking mga kamay ay hindi na para sa tinapay na pagsasaluhan natin, Rafael.
Ito na ang huling pagkaing ihahanda ko para sa isang kasinungalingan. Madaling araw pa lamang ay gising na si Cielo. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya sa kanilang kusina sa alabang, marahan niyang nilalamas ang masa ng tinapay. Ang bawat pagdiin ng kanyang mga palad sa malambot na harina ay tila isang paraan ng paglalabas ng lahat ng galit na hindi niya maibulalas. Sa paningin ng sino mang makakakita, siya pa rin ang masunuring asawa na naghahanda ng almusal, ngunit sa loob ng malaking garapon ng harina, sa ilalim ng mapuputing pulbos, ay nakatago ang isang lihim na wawasak sa mundo ni Rafael. Doon niya inilibing ang isang maliit na folder na naglalaman ng mga orihinal na titulo at dokumento. Ang bahay na tinitirhan nila, ang mansyong ipinagmamalaki ni Rafael sa kanyang mga kaibigan sa Makati, ay hindi kailanman naging ari ng kumpanya nito. Ito ay nabili gamit ang pera mula sa lupang minana ni Cielo sa Batangas, isang sakripisyong ginawa niya noong mga panahong malapit ng mabangkarote si Rafael. Ngunit dahil sa sobrang kumpiyansa at pagmamataas na kalimutan ni Rafael, nabasahin ang maliliit na letra sa kontrata na ang pangalan ni Cielo Dalisay ang tanging nakatala bilang may-ari. Narinig ni Cielo ang mahihinang yabag mula sa itaas. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanilang silid ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mga kamay. Maingat niyang tinakpan ang garapon ng harina at mabilis na kinuha ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng apron. Isang mensahe ang bumungad sa kanya. Isang maikling pahayag na nagmula sa isang abogado na matagal na niyang katuwang sa lihim na gawaing ito. Ready na ang mga buyers, madam. Pirma mo na lang ang kulang at maaari na nating isara ang bentahan sa loob ng 48 oras. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cielo. Habang nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, tila ba bumalik sa kanyang alaala ang boses ni Lola Berta mula sa Batangas. Cielo, ang tunay na pasensya ay hindi basta pagtitiis, ito ay paghihintay sa tamang sandali para itama ang mali. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay tila naging simbolo ng kanyang paglaya. Bumaba si Rafael, amoy alak pa rin at gusot ang suot na damit mula sa pakikipagsaya kagabi. Hindi man lang nito tiningnan si Cielo. Diretso ito sa refrigerator para kumuha ng tubig. Siguraduhin mong masarap ang kape ko ngayong umaga, Cielo. Masama ang gising ko dahil sa mga problema sa opisina. Utos nito, ang boses ay puno ng pagmamay-ari na tila ba isang alipin ng kausap. Tumango lamang si Cielo na natiling nakatalikod. Sa ilalim ng kanyang apron, mahigpit niyang hinawakan ang ballpen na gagamitin niya mamaya sa pagkikita nila ng abogado. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng kusinang iyon ay tila isang ticking time bomb na tanging siya lamang ang nakakarinig. Ang kumpanyang pinoprotektahan ni Rafael, ang reputasyong pilit nitong itinatayo sa ibabaw ng kanyang mga luha, lahat ng iyon ay nakasalalay sa isang pirma na hindi nito inaasahan. Nang muling tumahimik ang bahay, matapos umalis ni Rafael patungo sa Makati, kinuha ni Cielo ang garapon ng harina. Inilabas niya ang folder at tiningnan ang litrato ni Nico na nakasingit doon. Para sa kanyang anak, gagawin niya ang lahat. Hindi niya hahayaang lumaki si Nico sa isang tahanang puno ng pagtataksil at kawalang galang. Subalit habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit, isang kumatok sa pintuan ng kusina. Hindi ito si Rafael. Hindi rin ito ang kanilang kasambahay. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakauniforme ng courier, may hawak na isang malaking itim na sobre na may tatak ng isang pamosong law firm sa Makati. Para kay Mr. Rafael Soriano po. Pero sabi sa instruction, kailangan daw po ng asawa ang makatanggap dahil confidential, sabi ng lalaki. Nang buksan ni Cielo ang sobre sa loob ng banyo, halos tumigil ang kanyang mundo. Hindi lamang pala lupa ang balak kunin ni Rafael. Isang lihim na petisyon para sa annulment ang nasa loob, kung saan nakasaad na balak ideklara ni Rafael na si Cielo ay psychologically incapacitated upang makuha nito ang ganap na custody kay Nico. Ang panginginig ng mga kamay ni Cielo ay naging isang matigas na kamao. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa pera o bahay. Ito ay tungkol na sa buhay at kinabukasan ng kanyang anak. Akala mo ay ikaw ang magtatapon sa akin, Rafael. Hindi mo alam na bago pa man dumating ang bukas, wala ka nang babalik ang tahanan. Bulong niya sa hangin, ang boses ay kasing talim ng kidlat sa gitna ng bagyo. Ngunit bago pa man siya makakilos, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito,
Isang boses ng babae ang narinig niya sa kabilang linya, isang boses na puno ng takot. Cielo, kailangan mo akong tulungan. Alam ko ang ginagawa ni Rafael sa kumpanya at ikaw lang ang pwedeng magligtas sa amin. Anong ginagawa mo rito, Cielo? Nakakahiya ka. Umalis ka na bago ka pa makita ng mga partners ko at isiping may kasambahay na nakapasok sa event na ito. Ang boses ni Rafael ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng marangyang function hall ng isang hotel sa Makati. Nakatayo si Cielo sa harap ng kanyang asawa, suot ang isang simpleng barong Tagalog na blusa at itim na palda. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang itim na sobrang naglalaman ng lihim na petisyon para sa annulment ang ebidensya ng katrayduran ni Rafael. Dumating siya rito hindi para gumawa ng eksena, kundi dahil sa tawag ni Secretary Elena, ang matapat na empleyado ni Rafael, na nalaman ang tungkol sa mga illegal na transaksyong ipinapagawa ni Keisha sa kumpanya. Gusto ni Cielo na bigyan ng huling pagkakataon si Rafael, isang pagkakataong iligtas ang sarili, bago tuluyang lumubog ang kumpanyang itinayo nila mula sa wala. Ngunit sa tabi ni Rafael ay nakatayo si Keisha na tila isang reyna sa kanyang makinang na gown. Ang bawat sulyap nito kay Cielo ay puno ng pangungutya. "Oh look, Rafael, the martyr wife is here. Baka naman maglalako siya ng pandesal sa mga investors mo." Ang mapanirang biro ni Keisha na sinundan ng mahinang tawanan ng mga taong nasa paligid. Ang bawat tawa ng mga estranghero ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Cielo. Naramdaman niya ang init na dumaaloy sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa kawalang hiyaan ng 2 taong nasa harap niya. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng gabi na hindi siya natulog para lang masiguro na maayos ang lahat sa buhay ni Rafael, ay nauwi lamang sa ganitong uri ng pagtrato. "Rafael, kailangan nating mag-usap. Tungkol ito sa kumpanya. At tungkol dito," sabi ni Cielo. Ang boses ay pilit na pinatitibay, kahit na ang kanyang tuhod ay tila malambot na kandila. Itinaas niya ang itim na sobre. Nang makita ni Rafael ang sobre ang kanyang mukha, ay biglang nagbago mula sa pagkayamot patungo sa isang nakakatakot na galit. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, at bago pa man makapagsalita muli si Cielo, ang hangin sa pagitan nila ay tila nahati. Ang tunog ng palad na malakas na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo sa sandaling iyon. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng biglang pagpihit ng mukha ni Cielo sa kabilang direksyon. Naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi, ang hapdi na tila ba may apoy na dumapo sa kanyang pisngi. Ang mga tao sa paligid ay biglang tumahimik, tanging ang tunog ng sarili niyang mabilis na paghinga ang naririnig ni Cielo. Hindi siya sumigaw, hindi siya bumagsak. Nanatili siyang nakatayo bagamat ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nadudurog sa loob. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim at ang tunog ng malakas na pintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang mga tainga ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Dahan-dahang iniharap muli ni Cielo ang kanyang mukha kay Rafael. Ang kanyang buhok ay bahagyang nagulo at ang pulang bakas ng mga daliri ni Rafael ay unti-unting namumuo sa kanyang maputing balat. Sa halip na luha ang makikita sa mga mata ni Cielo, ay isang uri ng liwanag na hindi pa kailanman nakita ni Rafael, isang malamig at matalim na liwanag ng isang babaeng wala nang balak pang umasa. "Salamat sa sampal na ito, Rafael." Ang mahinang sabi ni Cielo, ang boses ay hindi na nanginginig. Sa halip ito ay puno ng isang nakakatakot na katiyakan. "Ito ang huling beses na hahawakan mo ako, at ito rin ang huling gabi na matatawag mo ang sarili mong makapangyarihan." Tiningnan niya si Keisha na tila biglang natakot sa lamig ng titig ni Cielo. Walang sabi-sabing tumalikod si Cielo. Ang bawat hakbang niya palayo sa marangyang hall na iyon ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena mula sa kanyang mga paa. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay naging gasolina na nagpaalab sa apoy ng kanyang determinasyon. Habang naglalakad siya sa lobby ng hotel, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang abogado. "Attorney, ituloy niyo ang bentahan. Ngayon na. At pakisabi sa mga tauhan ko sa Batangas, maghanda na sila, uuwi na kami ni Nico." Ngunit bago pa siya makalabas ng hotel, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Hindi ito si Rafael. Nang lumingon siya, isang lalaking naka-Amerikana na may matatalinong mata at seryosong mukha ang nakatayo sa kanyang harap. "Mrs. Soriano, hindi ako basta-basta nakikialam sa usapan ng mag-asawa.
Sabi ng lalaki ang boses ay malalim at puno ng otoridad. Pero bilang isa sa mga main investors ng asawa mo sa tingin ko, ay kailangan mong malaman na hindi lang ang bahay nyo ang balak niyang ibenta. Balak niyang itakas si Nico palabas ng bansa, bukas ng gabi kasama si Kisha. Ang mundo ni Cielo ay muling nayanig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naging marupok. Sino ka? Ang tanong niya. Isang taong ayaw makitang nananalo ang mga masasamang loob, ang sagot ng lalaki. At isang taong handang tumulong sa iyo para makuha ang hustisyang nararapat sa iyo. Lola, naririnig ko na po ang boses niyo sa bawat pintig ng sugatang puso ko. Sabi niyo noon ang kawayan ay yumuyuko sa bagyo hindi dahil ito ay mahina, kundi dahil alam nitong doon siya mananatiling buhay. Sa loob ng madilim na nursery ni Nico, ang tanging nagbibigay ng liwag ay ang malamlam na buwan na sumisilip sa pagitan ng mga mamahaling kurtina. Nakatayo si Cielo sa tapat ng kama ng kanyang anak, habang dahan-dahang hinahaplos ang namamagang pisngi. Ang sakit mula sa sampal ni Rafael ay hindi na lamang hapdi ng balat. Ito ay naging isang malamig na apoy na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. Sa kanyang paanan ay may mga itim na plastic bag, mga trash bag, na karaniwang ginagamit para sa mga basura. Ngunit sa gabing ito, ang mga ito, ang magsisilbing sisidlan ng kanilang bagong simula. Maingat niyang inililigpit ang mga paboritong damit ni Nico, ang mga laruang hindi nito maiwan, at ang mga kumot na amoy sanggol pa rin. Bawat tupi ng tela ay tila isang panata ng isang ina na hinding-hindi na muling hahayaang masaktan ang kanyang anak. Ang bawat kaluskos ng plastic ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan ng mansyon sa Alabang. Kailangang maging mabilis si Cielo. Ayon kay Marcos, ang investor na kumausap sa kanya sa hotel, wala ng oras. Kung mananatili siya rito hanggang bukas, baka tuluyan ng makuha ni Rafael si Nico at dalhin sa kung saan hindi na niya matatagpuan. Hindi kita ibibigay sa kanya, anak. Kahit ang buong mundo ay itaya ko, mananatili ka sa piling ko, bulong ni Cielo sa hangin. Kinuha niya ang isang maliit na sapatos, ang unang sapatos na isinuot ni Nico, nang matutong maglakad. Hinawakan niya ito nang mahigpit na ramdaman ang gasgas na bahagi ng swelas na nagpapaalala sa kanya ng bawat hakbang na pinagsamahan nila. Isang patak ng luha ang bumagsak sa sapatos, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang panahon ng pag-iyak ay tapos na. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lumang kwintas na may pendant na krus, isang pamana, mula kay Lola Berta. Sa kulturang Batangas, ito ay simbolo ng proteksyon at pananampalataya. Isinuot niya ito at naramdaman ang bigat ng metal sa kanyang dibdib na tila ba ang buong kasaysayan ng kanyang mga ninuno ay nakasuporta sa kanyang likuran. Lumabas si Cielo ng nursery at tinungo ang kanilang master bedroom. Doon sa ibabaw ng mamahaling vanity mirror ni Rafael, iniwan niya ang kanyang wedding ring. Walang sulat, walang paliwanag. Ang singsing na iyon, na dati ay simbolo ng kanyang pangako, ay isa na lamang ngayong piraso ng ginto na walang halaga sa harap ng dangal na nakuha niya muli. Bumaba siya sa hagdanan, bitbit ang mga itim na bag. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila pagtalikod sa isang buhay na puno ng pagkukunwari. Sa labas naghihintay ang isang lumang van, hindi ang marangyang SUV ni Rafael, kundi isang sasakyang hindi kukuha ng atensyon. Nang makasakay na sila ni Nico, na mahimbing pang natutulog, lumingon si Cielo sa malaking mansyon sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw sa labas ay tila mga matang nanonood sa kanyang pag-alis. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging tahanan. Ito ay naging isang ginintuang hawla na ngayon ay tuluyan na niyang binuksan. Uuwi na tayo, Nico. Doon sa lugar na amoy kape at sariwang hangin. Doon sa Batangas kung saan walang sino mang makakapanakit sa atin. Sabi ni Cielo sa driver, na isang matapat na tauhan ng kanyang pamilya mula sa probinsya. Habang papalayo ang van sa Alabang, naramdaman ni Cielo ang unti-unting pagluwag ng kanyang paghinga. Subalit sa gitna ng biyahe, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, ang mukha ni Rafael ang lumitaw, ngunit hindi ito ang galit na Rafael na nakita niya kanina. Nakangiti ito ng nakakatakot, at sa likuran niya ay makikita ang isang pamilyar na bista, ang lumang bahay ni Lola Berta sa Batangas. Akala mo ba ay madali kang makakatakas, Cielo? Nakalimutan mo yata na alam ko kung saan ka tatakbo. At ang lola mo, mukhang masarap ang kape na inihanda niya para sa akin.
Ang sabi ni Rafael habang itinatapat ang kamera kay Lola Berta na nakatali sa isang upuan. Ang mundo ni Cielo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang takot na kanina ay nawala, ay bumalik ng mas matindi tila isang tsunami na lalamon sa kanyang bagong nahanap na kalayaan. Huwag mong sasaktan ang lola ko, Rafael. Kapag may nangyaring masama sa kanya, isinusumpa ko sa ngalan ng lahat ng mga ninuno natin. Hindi ko nakakailanganin ang hustisya para durugin ka. Ang boses ni Cielo ay tila umaalingaw-ngaw sa loob ng umaandar na van. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa telepono, halos bumaon na ang kanyang mga kuko sa casing nito. Sa screen nakita niya ang nakakatakot na ngiti ni Rafael, isang ngiting hindi niya inakalang makikita niya sa lalaking dating minahal niya. Ang marangyang asawa na laging nag-aalala sa kanyang reputation sa Makati ay ngayon ay mukhang isang halimaw sa harap ng lumang bahay sa Batangas. Kalma lang, wifey, ang malambing, ngunit nakakadiring boses ni Rafael. Wala naman akong balak manakit ng matanda. Gusto ko lang siguraduhin na hindi mo gagawin ang kahangalan na narinig ko mula sa abogado mo kanina. Ang lupain dito at ang bahay sa Alabang, lahat ng iyon ay akin, Cielo, akin. Narinig ni Cielo ang mahinang ubo ni Lola Berta mula sa background. Ang bawat ubo ng matanda ay tila isang balaraw na tumutusok sa dibdib ni Cielo. Ngunit sa kabila ng takot, alam ni Cielo na hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Ang anumang senyales ng panghihina ay gagamitin lamang ni Rafael laban sa kanya. Sige, maring sagot ni Cielo, pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot. Ibigay mo sa akin ang lokasyon kung nasaan kayo, haharapin kita. Bago pa man makasagot si Rafael, isang matalim na tingin ang ipinukol ni Lola Berta sa camera. Kahit nakatali ang mga mata ng matanda, ay hindi nagpapakita ng takot, kundi isang matinding pag-ibig at paninindigan. Cielo, huwag kang magpapadala sa pananakot ng lalaking ito. Ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi duwag, huwag mong ibigay. Biglang naputol ang video call. Ang huling nakita ni Cielo ay ang galit na mukha ni Rafael habang inilalayo ang telepono mula sa kanyang lola. Ang biglang pagdilim ng screen ay tila pagkawala ng kaisa-isang bituin sa madilim na kalangitan ng kanyang gabi. Ang paghinga ni Cielo ay naging mabilis. Binalingan niya ang driver, ang matapat nilang si Mang Tomas. Kuya Tomas, kailangan nating bilisan. Dumiretso tayo sa bahay ni Lola Berta. At maghanda kayo, hindi tayo pwedeng dumating na walang laban. Sa kabilang banda sa Alabang, isang malaking sakuna ang paparating sa mundo ni Rafael. Habang abala siya sa pananakot kay Cielo sa Batangas, hindi niya alam na ang mga papeles na pinirmahan ni Cielo sa tulong ni Attorney Reyes at ng misteryosong investor na si Marcos ay tuluyan ng umusad. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagdadala ng liwanag, hindi lamang sa kalangitan, kundi pati na rin sa katotohanang matagal nang itinatago. Sa harap ng mansyon sa Alabang, isang serya ng mga mamahaling sasakyan ang huminto. Ang mga ito ay hindi pag-aari ng mga kaibigan ni Rafael, kundi ng mga kinatawan mula sa isang malaking kumpanya na nakabili ng ari-arian. Sa pangunguna ni Marcos, pumasok sila sa gate ng mansyon. Walang ingay, walang eksena. Tanging ang matinding aura ng kapangyarihan ang nagbabadya ng pagtatapos ng paghahari ni Rafael sa lugar na iyon. Ipinakita ni Marcos sa mga security guard ang original na titulo at ang court order na nagpapatunay ng legalidad ng paglilipat ng pag-ari. Ang mga gamit ni Rafael, ang kanyang mamahaling koleksyon ng alak, ang mga custom-made na sapatos. Ang mga painting na binili niya, gamit ang perang ninakaw niya mula sa kumpanya, ay isa-isang inilalabas ng mga tauhan. Hindi ito itinapon na parang basura, kundi maingat na inilagay sa labas ng gate, isang tahimik na patunay na ang bahay na iyon ay hindi na para sa kanya. Samantala sa isang mamahaling hotel suite, hindi kalayuan nagising si Kisha na mag-isa sa kama. Ang plano nila ni Rafael na magbakasyon sa Europe, habang inaasikaso ang pagpapalayas kay Cielo, ay tila nagkakaroon ng lamat. Nang subukan niyang tawagan si Rafael, out of reach na ito. Ngunit ang mas nakakagulat, nang buksan niya ang kanyang laptop para i-check ang mga offshore accounts na pinagtaguan nila ng mga pondo, nakita niyang frozen ang mga ito. Isang mensahe mula sa bangko ang bumungad sa kanya, ang mga pondo ay naka-hold pending investigation. Habang papalapit ang van ni Cielo sa Batangas, ang tensyon ay kasing kapal ng usok ng kape. Wala na silang ibang pagpipilian. Ito na ang laban ng kanyang buhay. Para kay Nico, para kay Lola Berta,
at higit sa lahat para sa kanyang sariling dignidad na matagal niyang ibinaon. Ngunit nang makarating sila sa tapat ng bahay ni Lola Berta, isang nakakakilabot na eksena ang sumalubong sa kanila. Ang bahay ay balot ng katahimikan, walang ilaw na nakasindi, at ang pinto ay nakabukas na parang naghihintay, nalulunin sila ng kadiliman. At sa gitna ng sala, isang pamilyar na anino ang nakatayo naghihintay. Huwag kang humakbang kahit isa, Cielo. Kapag ginawa mo iyan, hindi lang ang bahay na ito ang wawasakin ko. Ang boses ni Rafael ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig, at walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na sala ni Lola Berta, hawak ang isang lumang gasera na nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Sa isang sulok nakaupo si Lola Berta, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa isang kahoy na upuan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at hindi natitinag. Ang hangin sa loob ng lumang bahay ay mabigat, amoy ng lumang kahoy at alikabok na naghalo sa pamilyar na pabango ni Rafael na laging amoy panlilinlang. Tiningnan ni Cielo ang kanyang lola at sa isang sulyap naramdaman niya ang init ng pagmamahal na pumapawi sa panandaliang takot sa kanyang puso. Pakawalan mo siya, Rafael. Wala siyang kinalaman sa gulo natin. Ang sabi ni Cielo, pilit na pinapatatag ang kanyang tinig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran, handang gawin ang lahat para protektahan ang kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Tumawa ng mahina si Rafael, isang tawa na walang dalang saya kundi puno ng pagmamataas at pagkabaliw. Wala siyang kinalaman. Siya ang nagturo sa iyo na maging matigas ang ulo. Hindi ba siya ang nagsabi sa iyo na labanan ako? Akala mo ba hindi ko alam kung saan mo nakuha ang tapang na iyan? Inilapit ni Rafael ang gasera kay Lola Berta. Ang apoy ay sumasayaw, tila nagbabanta na lalamunin ang buong kasaysayan ng bahay na iyon. Pumirma ka sa mga papeles na dala ko, Cielo. Ibalik mo sa akin ang titulo ng bahay sa Alabang at ibigay mo ang lupaing ito at marahil ay iwan ko kayong buhay ng matandang ito. Ang mga salita ni Rafael ay tila mga lason na unti-unting kumakalat sa hangin. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang lakas ang bumangon sa loob ni Cielo. Naalala niya ang araw na isinangla niya ang bahagi ng lupang ito para lang maisalba ang kumpanya ni Rafael. Naalala niya ang bawat gabi na nagluto siya at naghintay habang ang lalaking nasa harap niya ay nakikipagsaya sa ibang babae. Ang bawat sakripisyo ay naging isang pader ng paninindigan sa kanyang puso. Hindi mariing sagot ni Cielo, ang boses ay kasing linaw ng tubig mula sa batis. Hindi ako pipirma at hindi mo makukuha ang kahit anong pag-aari ko. Wala na ang bahay sa Alabang, Rafael, nabenta na iyon. At ang perang pinaghirapan ko, ang mga investments ko sa kumpanya mo, lahat iyon ay bawi na rin. Ang mukha ni Rafael ay biglang nag-iba. Ang ngiti nito ay nawala at napalitan ng matinding pagkagulat na mabilis na naging galit. Anong sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo pwedeng ibenta ang bahay na iyon nang wala ang permiso ko. Ang bahay na iyon ay nakapangalan sa akin mula pa sa simula, Rafael. Ikaw ang sobrang nabulag ng sarili mong kapangyarihan, kaya hindi mo binasa ang mga dokumento. Sagot ni Cielo, ang kanyang mga salita ay tila mga palaso na direktang tumatama sa kahinaan ni Rafael. Wala ka na, Rafael. Ang lahat ng pinagmamalaki mo ay isang malaking kasinungalingan. Hindi kinaya ni Rafael ang narinig. Ang lalaking laging nasa ibabaw na laging kinikilala at iginagalang sa Makati ay biglang naging isang alipin ng kanyang sariling kasakiman. Sa sobrang galit, inihagis niya ang gasera sa sahig. Ang salamin ay nabasag at ang langis ay mabilis na kumalat. Ang apoy ay agad na sumiklab, unti-unting lumalamon sa lumang kahoy na sahig ng bahay. Kung hindi mapapasa akin ang lahat, walang sino man ang makikinabang nito, sigaw ni Rafael. Habang patakbong lumabas ng bahay, iniiwan silang dalawa sa gitna ng lumalaking apoy. Ang usok ay mabilis na kumapal, pinapahirap ang paghinga. Hindi nag-atubili si Cielo. Tumakbo siya patungo kay Lola Berta, hindi iniinda ang init ng apoy na sumasayaw sa kanyang paligid. Ang bawat paghihila niya sa lubid na nakatali sa kanyang lola ay puno ng desperasyon at pagmamahal. Apo, umalis ka na, iligtas mo ang sarili mo at si Nico. Umubo si Lola Berta, ang mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa pag-aalala sa kanyang apo. Hindi ko kayo iiwan, Lola. Tayo ang magsisimula muli. Sigaw ni Cielo, ang kanyang mga kamay ay dumudugo na sa paghihigpit ng lubid.
Sa huling puwersa na kanyang naipon na kalas ni Cielo ang pagkakabuhol. Inalalayan niya ang kanyang lola patungo sa pinto habang ang init sa kanilang likuran ay tila isang halimaw na nagbabadyang lulunin sila. Nang makalabas sila sa sariwang hangin ng gabi, pareho silang napabagsak sa damuhan, humihinga ng malalim habang pinapanood ang bahay na nag-iingat ng kanilang mga alaala na unti-unting nilalamon ng apoy. Ngunit sa kabila ng pagkasira, isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot kay Cielo. Ang apoy na iyon ay hindi lamang sumunog sa kahoy at alikabok. Sinunog din nito ang huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa lalaking nanakit sa kanya. Habang umiiyak siya sa bisig ni Lola Berta, naramdaman ni Cielo ang paglapit ng mga tao mula sa paligid. Ang mga kapitbahay nila sa Batangas ay nagising at handang tumulong. Ang kanyang komunidad, ang tunay niyang tahanan ay nandoon para sa kanya. At sa malayo, habang ang tunog ng sirena ng mga bumbero ay papalapit, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Cielo mula kay Marcos, ang misteryosong investor. Mrs. Soriano, gusto ko lang ipaalam sa iyo na nakuha na ng kumpanya namin ang buong control sa board ng asawa mo. Bukas ng umaga idedeklara siyang bankrupt. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasi simula pa lamang ng tunay na pagbangon ni Cielo. Ang bawat abo na iniwan ng apoy na ito ay hindi magiging tanda ng ating pagkatalo, Lola. Ito ay magiging pataba sa lupang pagtataniman natin ng panibagong pag-asa. Habang pinapanood ng mga tao ang unti-unting paghina ng apoy na lumamon sa lumang bahay ni Lola Berta, si Cielo ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang nanginginig na matanda. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at ang kanyang mukha ay may mga mantsa ng abo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang liwanag na mas matindi pa sa anumang apoy. Si Nico, na kanina pa natutulog sa van at walang kamalay-malay sa nangyari, ay mahigpit niyang binabantayan. Dumating ang mga bumbero at mabilis na naapula ang huling mga baga, ngunit ang bahay na saksi sa kanyang pagkabata at sa pag-ibig ng kanyang mga ninuno ay tuluyan ng naging abo. Sa halip na umiyak, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Cielo. Alam niyang ang kalayaan ay laging may katumbas na halaga at ito ang presyong kailangan niyang bayaran para makawala sa anino ni Rafael. Salamat sa Diyos at ligtas kayo, sabi ng isang kapitbahay na nag-abot sa kanila ng maiinit na sabaw ng lomi at kumot. Ang init ng pagkain at ang kalinga ng komunidad ay tila isang malambot na unan na sumalo sa pagod na katawan ni Cielo. Dito sa Batangas, hindi siya isang walang kwentang asawa na kailangang magtago sa kusina. Dito siya ay si Cielo, apo ni Lola Berta, na minamahal at iginagalang ng mga taong kilala ang kanyang tunay na pagkatao. Sa Alabang, ang sitwasyon ay ibang-iba. Ang araw ay sumikat na, ngunit para kay Rafael, ito ang pinakamadilim na umaga sa buong buhay niya. Matapos tumakas mula sa Batangas, dumiretso siya sa kanyang opisina sa Makati, umaasang makakagawa pa siya ng paraan para maisalba ang kumpanya at ang natitira niyang mga ari-arian. Ngunit nang makarating siya sa building, dalawang gwardya ang humarang sa kanya sa lobby. Sorry po, Mr. Soriano, pero may direktiba mula sa bagong board of directors na hindi na po kayo pwedeng pumasok sa premises. Sabi ng gwardya, ang boses ay magalang ngunit walang bakas ng dating paggalang. Ang dugo ni Rafael ay tila kumulo. Anong bagong board? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Umalis kayo sa daraanan ko kung hindi ipapatanggal ko kayong lahat. Ngunit bago pa man siya makagawa ng iskandalo, lumapit si Secretary Elena na may hawak na isang manipis na folder. Ang dating tahimik at laging nakayukong empleyado ay nakatingin ngayon ng diretso sa mga mata ni Rafael. Mr. Soriano, heto na po ang mga personal na gamit ninyo. Ang kumpanya ay tuluyan nang binili ng grupo ni Mr. Marcos Leandro kagabi gamit ang mga utang na hindi nyo nabayaran at ang mga shares na ibinenta ng asawa ninyo na nakapangalan pala sa kanya bilang pambayad sa mga investments niya noong muntik na tayong bumagsak. 5 taon na ang nakakaraan, parang may malakas na martilyo na tumama sa ulo ni Rafael. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang kanyang pagiging hari sa Makati, ay biglang gumuho tulad ng isang kastilyong gawa sa buhangin. Kinuha niya ang folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa galit kundi sa matinding takot, sa katotohanang siya ay wala na. At isa pa po niya na, dagdag ni Elena, ang boses ay malamig.
Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang mga offshore accounts na pinasukan ninyo ng mga pondo ng kumpanya kasama si Miss Keisha. Mukhang kinumpiska na ng bangko ang lahat ng pera roon. Ang pangalan ni Keisha ay parang malamig na tubig na ibinuhos kay Rafael. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang babaeng inakala niyang magiging kasama niya sa tagumpay. Ngunit ang kabilang linya ay walang sagot. Tumakbo si Rafael palabas ng building parang isang baliw na nawala ng direksyon. Tinungo niya ang condominium ni Keisha umaasang baka naroon pa ito. Ngunit nang makarating siya sa pinto ng unit nito, nakita niya ang pintong bukas at ang loob na magulo tila ba nagmamadaling umalis ang may-ari. Sa ibabaw ng mesa may isang pirasong papel. Nakasulat sa pulang lipstick ang mga huling salita ni Keisha para sa kanya. Sorry Rafael, I don't do broke men. Good luck sa kaso mo. Ang papel ay unti-unting nadurog sa kamao ni Rafael. Ang babaeng pinagpalit niya sa asawa ang babaeng itinuring niyang kapantay niya ay siya rin palang tatapos sa natitirang dignidad na meron siya. Sa kabilang banda sa isang maliit na tindahan sa tapat ng nasunog na bahay sa Batangas, nagsimula ng magmasa ng harina si Cielo. Gamit ang isang lumang mesa at mga kagamitang hiniram sa kapitbahay, inumpisahan niya ang kanyang unang hakbang. Ang amoy ng sariwang tinapay na dahan-dahang naluluto sa oven na pinahiram sa kanila ay tila isang matamis na pabango ng bagong pag-asa. Lola, bukas po pupunta tayo sa bayan, sabi ni Cielo. Ang mga mata ay nakatitig sa mga tinapay na unti-unting umaalsa. Hahanap tayo ng maliit na pwesto. Magsisimula tayo mula sa simula. Ang pandesal na iyon ay hindi lamang pagkain. Ito ay simbolo ng kanyang katatagan. At habang si Rafael ay naglalakad sa mga kalye ng Makati na walang mapuntahan at walang kakampi si Cielo, ay nag-uumpisa ng itayo ang tunay niyang imperyo, hindi mula sa pera o pandaraya, kundi mula sa pawis, harina at dalisay na pagmamahal. Ngunit ang hindi alam ni Cielo habang nag-aayos siya ng mga tinapay isang itim na sasakyan, ang tahimik na huminto hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Ang bintana nito ay bumaba at ang seryosong mukha ni Marcos ay tahimik na nagmamasid sa kanyang bagong simula. Ang bawat pagpiga at paghila sa masa ng harina ay tila paghilom ng mga sugat sa kaluluwa ni Cielo. Sa bawat patak ng pawis na humahalo sa kanyang paggawa, unti-unting nabubuo ang isang bagong kinabukasan. Maagang nagising si Cielo bago pa man sumikat ang araw sa Batangas. Sa tulong ng mga kapitbahay na nag-ambaga ng mga kawayan at yero, nakapagtayo sila ng isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada. Hindi ito kasing gara ng mga kapehan sa Makati, ngunit ang hangin dito ay malaya. At ang bawat ngiti ng mga taong dumadaan ay totoo. Habang maingat niyang inilalagay ang mga hinulmang tinapay sa loob ng inutang na oven, naramdaman niya ang maliliit na braso na yumakap sa kanyang binti. Si Nico. May kaunting harina sa dulo ng ilong ng bata at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang kanyang ina. Mama, mabango po. Amoy bahay natin. Ang inosenteng sabi ni Nico. Ang boses ay puno ng kapayapaan na hindi nito kailanman naramdaman sa malaking mansyon sa Alabang. Napangiti si Cielo, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Binuhat niya ang anak at hinalikan ang pisngi nitong amoy pulbos at gatas. Ito na ang bago nating bahay, anak. Dito hindi na tayo matatakot. Dito tayo ang masusunod. Nagmamasid mula sa isang sulok si Lola Berta, humihigop ng mainit na kape barako. Ang matanda ay nakangiti bakas sa mukha. Ang matinding pagmamalaki sa apong hindi nagpatalo sa unos. Ang amoy ng kapeng barako ay humalo sa matamis na halimuyak ng unang serye ng pandesal, na luto na lumilikha ng isang halimuyak na tila nagtatawag ng pag-asa. Ngunit habang umaapaw ang biyaya at kapayapaan sa hapag ni Cielo, isang lalaki naman ang unti-unting kinakain ng tagutom na bunga ng kanyang sariling kayabangan. Sa isang madilim at masukal na eskinita sa Maynila, nakaparada ang mamahaling sasakyan ni Rafael. Ito na lamang ang natitirang ari-arian na hindi pa nahahatak ng bangko, ngunit wala na itong gasolina. Sa loob ng mainit at kulob na sasakyan, nakasandal si Rafael sa manibela. Ang kanyang suot na mamahaling polo na dating palaging plansado at malinis salamat kay Cielo, ngayon ay lukot amoy pawis at may mantsa ng kape mula sa ilang araw niyang hindi pag-uwi sa maayos na bahay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang baterya ay nasa huling porsyento na. Sinubukan niyang tawagan ang mga kaibigan niya sa golf club, ang mga taong kasama niyang umiinom ng mamahaling alak linggo-linggo.
Narinig niya ang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi makontak ang numero kasunod. Ang isa pang kaibigan, natahasang pinatay, ang tawag ng marinig ang boses niya. Ang mga taong itinuring niyang kapantay ay mabilis na naglaho nang mawala ang kanyang pera. Wala siyang pamilya na uuwian dahil ang sarili niyang mga magulang ay matagal nang pumanaw at ang asawang itinuring niyang basahan ay tinapon niya. Nakaramdam si Rafael ng matinding hapdi sa kanyang sikmura. Gutom. Isang simpleng pangangailangan ng tao na hindi niya inalintana noon dahil sanay siyang laging may nakahandang pagkain sa lamesa. Tiningnan niya ang kanyang pitaka walang laman kundi mga resibo ng kanyang mga luho noong siya pa ang hari ng Makati. Pabalik sa Batangas ang umaga ay naging abala para kay Cielo. Ang mga unang customer ay mga magsasaka at guro na papasok sa trabaho. Ang lahat ay namamangha sa lambot at sarap ng kanyang pandesal. Ngunit sa gitna ng pag-abot niya ng supot ng tinapay sa isang mamimili isang matangkad na lalaki, ang tumayo sa harap ng kanyang maliit na tindahan. Si Marcos. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at pantalon na malayo sa formal na kasuotan nito sa hotel, ngunit taglay pa rin ang aura ng isang taong may mataas na pinag-aralan. Isang dosenang pandesal nga po Mrs. Soriano, sabi ni Marcos ang boses ay kalmado at may bahid ng paggalang. Nagulat si Cielo ngunit mabilis din siyang nakabawi. Inilagay niya ang may init na tinapay sa brown bag at iniabot ito sa lalaki. Hindi na ako Mrs. Soriano, Mr. Leandro. Cielo na lang, at salamat sa tulong mo sa Makati. Kung hindi dahil sa impormasyong ibinigay mo baka nawala na sa akin ang anak ko. Kinuha ni Marcos ang tinapay at nag-iwan ng 1,000 piso sa ibabaw ng garapon. Sukli mo na yan, Cielo. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kalaban, kundi ang makita kang nakatayong muli. Masarap ang tinapay kapag gawa sa malinis na puso. Ipagpatuloy mo yan. Isang banayad na tango lamang ang isinagot ni Marcos bago ito naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, nag-iiwan kay Cielo ng isang pakiramdam ng kapanatagan na may mga taong nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Sa pagsapit ng gabi ang katawan ni Rafael ay halos bumigay na sa pagod at gutom. Lumabas siya ng kanyang sasakyan at naglakad patungo sa isang convenience store, umaasang makakahanap ng tira-tirang pagkain o makikiusap na bigyan ng maiinom. Nakaupo siya sa malamig na semento sa labas ng tindahan, nakikinabang sa libreng koneksyon ng internet, gamit ang kanyang naghihingalong telepono. Wala siyang balak maghanap ng trabaho. Ang kanyang ego ay masyadong mataas para maging empleyado ng iba. Sa halip nag-scroll siya sa social media, naghahanap ng balita tungkol kay Kisha, umaasang makakaganti siya rito. Ngunit isang video ang pumukaw sa kanyang attention. Isang sikat na food vlogger ang nag-post ng video na may pamagat na The Brave Baker of Batangas ang pandesal na pinipilahan. Pinindot ni Rafael ang video. Lumitaw ang mukha ng isang babaeng nakangiti, maganda maaliwalas at punong-puno ng buhay. Si Cielo. Ipinapakita sa video ang mahabang pila ng mga tao, ang mga tinapay na mabilis na nauubos, at ang malinis at maayos na maliit na panaderya. Narinig niya ang boses ng vlogger na pumupuri sa kasipagan at talento ng may-ari. Ang mga mata ni Rafael ay nanlisik. Sa halip na makaramdam ng pagsisisi, isang maitim na kaisipan ang unti-unting bumalot sa kanyang utak. Tiningnan niya ang kanyang maruming sarili at inihambing sa liwanag na taglay ngayon ng kanyang asawa. Ang lahat ng meron ka ay dahil sa akin. Bulong ni Rafael ang boses ay nanginginig sa puot at kabaliwan. Buhay pa ako, Cielo. Kasal pa tayo, kung ano ang sayo, ay akin. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono bago ito tuluyang namatay isang bagong plano ng panggugulo ang nabubuo sa kanyang isipan habang nakatitig sa kawalan ng gabi. Ang laso ng pagtataksil ay hindi nagtatapos sa pag-iwan. Minsan iniiwan ka nitong unti-unting nabubulok mula sa loob hanggang sa wala nang matira, kundi ang kalansay ng iyong kayabangan. Nagising si Rafael dahil sa matinding liwanag na tumatagos sa maruming bintana ng kanyang sasakyan. Ang mga matang sanay sa madilim at malamig na silid ng mga mamahaling hotel ay ngayon ay pilit na idinidilat sa gitna ng isang maingay na kalye sa Maynila. Isang matigas na bagay ang paulit-ulit na tumatama sa salamin ng kanyang bintana. Nang ibaba niya ito, bumungad sa kanya ang 2 pulis na may seryosong mga mukha. "Kayo ba si Mr. Rafael Soriano?" Tanong ng isang pulis habang inilalabas ang isang makapal na brown envelope.
Tumango si Rafael pilit na inaayos ang kanyang gusot na polo upang magmukhang disente kahit papaano. Ako nga, anong kailangan nyo? Hindi nyo ba alam kung sino ako? Ang matapang niyang sagot pilit na kinakapitan ng natitirang hibla ng kanyang lumang kapangyarihan. Hindi na tinag ang mga pulis. Iniabot ng isa ang envelope. May subpena po kayo mula sa korte. Kinasuhan po kayo ng estafa at large-scale corporate fraud ng inyong mga dating investors. Ayon sa investigasyon, ginamit ang inyong digital signature upang ilipat ang milyon-milyong pondo ng kumpanya papunta sa isang offshore account na nakapangalan sa isang Keisha Villamor. Dahil kayo ang autorisadong pumirma, kayo ang pangunahing suspek. Ang mundo ni Rafael ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon, ngunit ngayon wala na siyang sasaluhin kundi ang matigas at malamig na semento ng katotohanan. Ang babaeng pinili niya kapalit ng kanyang asawa ay hindi lamang siya iniwan. Ginawa siya nitong pain. Ginamit ni Keisha ang mga gabing lasing siya at walang pakialam sa mga papeles upang nakawin ang lahat, at ngayon siya ang haharap sa rehas na bakal habang ang babae ay nagpapakasarap sa ibang bansa. Naramdaman ni Rafael ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Wala siyang abogado. Wala siyang pera pang piyansa kung sakaling lumabas ang warrant of arrest. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay kailangan niyang makahanap ng malaking halaga bago siya tuluyang ikulong. At isa lang ang kilala niyang may kakayahang magbigay noon, ang asawang legal na nakatali pa rin sa kanya. Malayo sa magulong isipan ni Rafael, ang umaga sa Batangas ay kasing payapa ng tahimik na pag-agos ng ilog. Sa loob ng panadriya, abala si Cielo sa paglilinis ng mga lamesa matapos ang dagsa ng mga mamimili. Ang lalagyan ng kanilang benta ay puno ng mga nakatuping papel na pera at barya. Hindi ito kasing laki ng kinikita ng kumpanya ni Rafael sa isang araw, ngunit ang bawat sentimo rito ay may bigat ng dignidad at malinis na konsensya. Lumapit si Lola Berta, may dalang isang maliit na tuwalya at pinunasan ng pawis sa noo ng kanyang apo. Nakikita ko na muli ang kislap sa mga mata mo, Cielo. Ang dating babaeng laging nakayuko ay marunong nang tumingala sa araw. Napangiti si Cielo, isang ngiting hindi pilit. Dahil wala na akong tinataguan, Lola. Dati pakiramdam ko kailangan kong paliitin ang sarili ko para magmukhang malaki si Rafael. Ngayon, naiintindihan ko na hindi ko kailangang maging anino ng kahit sino para magkaroon ng halaga. Tiningnan niya si Nico na masayang nakikipaglaro sa mga aso sa labas. Ang puso niya ay umaapaw sa pasasalamat. Ang kanyang mga kamay ay maaaring magaspang dahil sa araw-araw na pagmamasa ng harina, ngunit ang mga ito, ang mismong kamay na nagtayo ng bagong bubong para sa kanyang anak. Ngunit ang kapayapaan ay laging sinusubok ng mga bagyong nagbabadya mula sa malayo. Kinahapunan sa isang maliit na sanglaan sa gilid ng palengke sa Maynila, nakatayo si Rafael. Ibinigay niya ang kanyang mamahaling relo, ang huling regalong ibinigay sa kanya ni Cielo noong anibersaryo nila sa Tagasuri. Peke ang mga diamante nito, sir. Class A replica lang. 5,000 lang ang kaya kong i-loan dito, sabi ng lalaki sa sanglaan. Namula ang mukha ni Rafael sa sobrang hiya at galit. Naalala niya na pinalitan nga pala ni Keisha ang orihinal na relo niya, minsan sinabing ipapalinis daw pero hindi na naibalik. Kahit sa maliliit na bagay ninakawan siya. Kinuha niya ang 5,000 ng walang salita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Bumili siya ng tiket sa bus patungong Batangas. Habang nakaupo sa loob ng umaandar na sasakyan, pinagmamasdan niya ang papalubog na araw. Ang kanyang isipan ay nilalamon ng isang mapanganib na ilusyon. Hindi ako makukulong ng mag-isa. Bulong ni Rafael sa kanyang sarili, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tuhod. Kasal tayo, Cielo. Kung ano ang naipundar mo dyan, pag-aari ko rin. Hindi ka makakatakas sa obligasyon mo bilang asawa ko. Ang anino ng nakaraan ay sumakay ng bus, nagdadala ng bagyong handang manalasa sa bagong tayong paraiso ni Cielo. At sa pagbaba ng araw, isang katanungan ang naiwan. Paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili sa isang taong handang gamitin ang batas ng kasal upang nakawin muli ang iyong kalayaan? Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling pag-aari mo, kundi sa tatag ng iyong mga paa kapag pinili mong tumayo mula sa pagkakadapa kahit na ang buong mundo ay naghihintay sa iyong pagbagsak. Sa nakalipas na ilang linggo, ang maliit na panaderaya ni Cielo ay naging puso ng kanilang bayan sa Batangas.
Dahil sa kumalat na video sa social media, hindi lamang mga taga roon ang dumadayo, kundi pati na rin ang mga turista mula sa kabilang probinsya na nais matikman ang sikat na pandesal ng Pag-asa. Ang bawat araw ay isang pagdiriwang ng kanyang bagong buhay. Wala na ang mga mamahaling damit at alahas na nagsilbing posas sa kanyang kalayaan. Ang kanyang suot ngayon ay simpleng apron na may mantsa ng harina, ngunit ang kanyang mukha ay maaliwalas at punong-puno ng dignidad. Habang abala siya sa pag-abot ng mga supot ng mainit na tinapay sa mahabang pila ng mga mamimili, nakita niya si Nico na masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga kasama ang mga bagong kaibigan. Ang halakhak ng bata ay tila musika na nagpapawi sa anumang pagod ng kanyang katawan. Sa wakas ang kanyang anak ay lumalaking malaya at payapa. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na baso na madaling mabasag ng mga taong hindi marunong magpahalaga rito. Mula sa dulo ng kalsada, isang bulto ng lalaki ang naglalakad patungo sa panaderia. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at pagod. Ang suot nitong sapatos na dati ay makintab at mamahalin ngayon ay balot ng alikabok at putik. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay madilim dahil sa galit at puyat. Marahas na hinawi ni Rafael ang mga taong matiyagang nakapila sa labas ng tindahan. Ang mga reklamo ng mga mamimili ay hindi niya pinansin. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa babaeng nasa likod ng counter. Ang babaeng dati ay nakayuko lamang sa kanyang harapan, ngunit ngayon ay nakatayo ng tuwid at tinitingala ng marami. Nang makarating siya sa harap mismo ni Cielo, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga tao ay nakaramdam ng kakaibang tensyon na dala ng estranghero. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Cielo. Ang kanyang mga kamay na may hawak na ipit ng tinapay ay sandaling huminto. Walang gulat, walang takot. Tiningnan niya si Rafael mula ulo hanggang paa, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pag-ibig o panghihinayang. Ang tanging nakikita niya ay isang estranghero na kinain ng sariling kasakiman. Anong ginagawa mo rito, Rafael? Tanong ni Cielo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malamig pa sa yelo. Ipinatong ni Rafael ang kanyang maruruming kamay sa malinis na estante ng salamin. Asawa mo pa rin ako, Cielo, at sa batas kung ano ang pag-aari mo, pag-aari ko rin. Bigyan mo ako ng pera. Kailangan kong magbayad ng piyansa, kailangan kong kumuha ng abogado. Kasalanan mo ito. Kung hindi mo ibinenta ang bahay natin, hindi sana ako magkakaganito. Ang usang mga salita ni Rafael ay puno ng lason at pagmamanipula, umaasang gagana pa rin ang dati niyang paraan ng pananakot. Subalit hindi na siya kaharap ng dating Cielo. Tumingin si Cielo ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Wala na tayong bahay, Rafael. Binenta ko ang bahay na nabili gamit ang pera ng pamilya ko, ang perang matagal mo nang inangkin. At tungkol sa batas na sinasabi mo, sinigurado ng abogado ko na ang negosyong ito ay nakapangalan kay Lola Berta. Wala kang kahit isang sentimong makukuha mula sa pawis ko. Ang mukha ni Rafael ay namula sa matinding galit at kahihiyan. Sa harap ng maraming tao, ipinamukha sa kanya ng babaeng itinuring niyang mangmang na siya ang tunay na talunan. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay nasugatan ng malalim. Wala na siyang makuhang pera. Wala na siyang mauto. Ngunit ang isang halimaw na zahol sa Pag-asa ay nagiging mas mapanganib. Lumingalinga si Rafael at nahagip ng kanyang paningin si Nico na napatigil sa paglalaro at nakatingin sa kanila ng may halong takot. Isang maitim at desperadong ideya ang nabuo sa isipan ni Rafael. Kung hindi niya makukuha ang pera ni Cielo sa magandang usapan, dadaanin niya ito sa kanyang huling baraha. Bago pa man makakilo si Cielo o ang sino man sa mga nakapila, mabilis na tumakbo si Rafael patungo sa bata. Mahigpit nitong hinawakan ang manipis na braso ni Nico at pilit na hinila patungo sa kanya. Kung hindi mo ibibigay ang gusto ko, isasama ko ang anak ko. May karapatan ako sa kanya. Sigaw ni Rafael habang umiiyak at nagpupumiglas ang bata sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang mundo ni Cielo ay tila biglang huminto. Ang kalmadong panadero ay biglang nawala at ang lumabas ay isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Bitawan mo ang anak ko, Rafael. Huwag mong dungisan ang kanyang pagkatao ng mga kamay mong puno ng dumi at kasinungalingan. Ang boses ni Cielo ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa ingay ng paligid, kasing talim ng kidlat na humahati sa madilim na kalangitan.
Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, ang kanyang apron ay puti pa rin sa harina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit ng isang inang hinding-hindi na muling magpapaapi. Sa harap niya si Rafael ay parang isang baliw na aso. Mahigpit ang hawak niya sa braso ni Nico na umiiyak at pilit na kumakawala. Ang mga tao sa paligid, ang mga magsasaka, ang mga tindera, ang mga turistang kanina lang ay masayang nakapila, ay napatigil at nabalot ng matinding takot at pagkamuhi sa nakikita nilang eksena. Karapatan ko ito, ako ang ama. Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay pumanhik sa matinis na tono ng desperasyon. Binuhay ko kayo ng 10 taon, lahat ng kinakain nyo, lahat ng suot nyo galing sa akin. Ngayong kailangan ko ng tulong, tatalikuran mo ako. Hindi ako aalis dito nang wala ang anak ko o ang pera mo. Ang pagmamanipula ni Rafael ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutunog sa pandinig ni Cielo. Naramdaman ni Cielo ang pagpintig ng kanyang ugat sa noo. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Nico ay parang asidong tumutulo sa kanyang puso. Ang katahimikan ni Cielo ay hindi tanda ng pagkalito. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang pera na sinasabi mo, Rafael, ay perang galing sa pawis ko at sa lupang kinuha mo sa pamilya ko. Ang marahang sagot ni Cielo habang dahan-dahang humahakbang papalapit. At ang batang hawak mo, hindi mo siya kailanman itinuring na anak. Itinuring mo lang siyang dekorasyon sa buhay mong puno ng pagpapanggap. Bitawan mo siya bago ko malimutan na naging asawa kita. Sa gitna ng tensyon, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa tabi nila. Bumukas ang pinto at lumabas si Marcos. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya tumakbo. Sa bawat hakbang niya patungo sa gulo, ang kanyang aura ng kapangyarihan ay tila nagpapaliit sa figura ni Rafael. Mr. Soriano, sapat na ang iskandalong ginagawa mo. Sabi ni Marcos, ang boses ay malalim at puno ng banta. Bitawan mo ang bata. Ang mga pulis ay papunta na rito dahil sa subpena mo sa Makati. Huwag mo nang dagdagan ang kaso mo ng kidnapping. Nang marinig ang salitang pulis, tila lalong nabulag ng takot si Rafael. Sa halip na bumitaw, mas lalo niyang hinila si Nico patungo sa kalsada kung saan may isang paparating na truck. Ang tunog ng malakas na busina ng truck ay umaling-awngaw sa buong paligid, nagbabala ng isang trahedyang hindi dapat mangyari. Huwag kayong lalapit, isasama ko siya. Sigaw ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Naramdaman ni Cielo ang paghinto ng kanyang mundo. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay lumingon sa kanya mas matindi kaysa sa anumang sakit na naranasan niya sa kamay ni Rafael. Ngunit sa sandaling iyon, isang mabilis na kilos ang naganap. Si Lola Berta, na kanina patahimik na nagmamasid, ay lumapit mula sa likuran ni Rafael. Taglay ang isang malaking sandok na gawa sa matigas na kahoy. Sa isang mabilis na kumpas, tumama ang kahoy sa kamay ni Rafael na nakahawak kay Nico. Sa gulat at hapdi, na bitawan ni Rafael ang bata. Takbo, Nico, sa mama mo, Nico. Sigaw ni Lola Berta. Mabilis na tumakbo ang bata at sumubsob sa bisig ni Cielo. Niyakap ni Cielo ang anak ng sobrang higpit, na ramdaman ang mabilis na tibok ng puso ng bata sa kanyang dibdib. Habang ang truck ay dumaan, nang mabilis sa gilid ni Rafael, muntik na siyang mahagip nito kung hindi lang siya natumba sa damuhan. Bago pa makatayo si Rafael, 2 sasakyan ng pulis ang huminto at pinaligiran siya. Ang tunog ng pagbukas ng mga pinto ng sasakyan at ang seryosong mukha ng mga otoridad ay naging huling tuldok sa paghahari-harian ni Rafael. Rafael Soriano, under arrest ka sa kasong corporate fraud at panggugulo, sabi ng isang pulis habang mabilis na inilalagay ang mga posas sa kanyang mga kamay. Nakaluhod sa lupa si Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng putik at kahihiyan. Tumingin siya kay Cielo, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang likod ng kanyang asawa na inaalalayan si Nico pumasok sa loob ng panaderia. Cielo, Cielo, maawa ka, asawa mo ako. Ang huling sigaw ni Rafael bago siya isinakay sa loob ng mobile. Naiwang tahimik ang kalsada, tanging ang amoy ng usok ng truck at ang mabangong halimuyak ng bagong lutong tinapay ang natira. Marcos approached Cielo, placing a hand gently on her shoulder. Tapos na ang gabi, Cielo. Wala na ang bagyo, bulong ni Marcos. Tumingin si Cielo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit may kasamang ngiti. Salamat, Marcos. Pero hindi dahil sa iyo o sa pulis, kaya natapos ito. Natapos ito dahil pinili kong hindi na muling matakot.
Ngunit habang papasok sila sa loob, isang pamilyar na tinig ang narinig ni Cielo mula sa kanyang telepono na naiwan sa counter. Isang notification mula sa isang balita. Ang kilalang model at socialite na si Keisha Villamor ay nadakip sa airport ng Singapore habang sinusubukang tumakas bitbit ang bilyon-bilyong halaga ng pera. Sa kanyang huling pahayag, itinuro niya ang kanyang dating partner na si Rafael Soriano bilang utak ng lahat ng ilegal na gawain. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Cielo. Ang hustisya ay tila isang apoy na hinding-hindi tumitigil hanggat hindi nauubos ang lahat ng dumi. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang lihim na sulat ang nakita ni Lola Berta. Sa labas ng pinto, isang sulat na may tatak ng isang pamilyar na pangalan na matagal nang ibinaon ng panahon. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat. Madalas ito ang sandali kung kailan nagsisimulang magbilang ng mga sugat ang ating kaluluwa. Nakatitig si Cielo sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kahoy na mesa ng kanilang maliit na kusina. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri, isang hindi mapigil na pagyanig na tila nagpapaalala sa kanya ng higpit ng hawak ni Rafael kay Nico kanina. Ang bawat buntong hininga niya ay may kasamang bigat na tila ba ang lahat ng hanging pilit niyang nilalanghap ay hindi sapat para punan ng puwang sa kanyang dibdib. Sa kabilang kwarto, mahimbing nang natutulog si Nico, yakap ang kanyang paboritong unan. Ligtas na ang kanyang anak, ngunit ang takot sa mga mata ng bata kanina ay tila nakaukit na sa gunita ni Cielo. Isang malaking kasalanan para sa kanya na hayaang makita ng anak ang ganoong karahasan mula sa sarili nitong ama. Lumapit si Lola Berta, may dalang isang tasa ng mainit na kape barako. Ang amoy nito ay matapang at nanunuot isang pamilyar na halimuyak na tila humahaplos sa naguguluhong isipan ni Cielo. Inilapag ng matanda ang kape at ang isang lumang sobre na kulay kape na rin dahil sa katandaan. Apo, habang nagkakagulo kanina, may nakita akong sulat na nakasingit sa ilalim ng pinto. Mukhang matagal na itong naghihintay na mabuksan. Mahinahong sabi ni Lola Berta, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kinuha ni Cielo ang sobre. Ang sulat ay galing sa isang law firm na hindi pamilyar sa kanya, ngunit ang pangalang nakasulat sa labas ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso para kay Cielo Dalisay. Mula sa iyong amang si Mateo. Nabitawan ni Cielo ang kutsara sa kanyang tasalumikha ito ng isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ang kanyang ama ay pumanaw na noong bata pa siya at ang tanging alaala niya rito ay ang mga kwento tungkol sa sipag nito sa bukid. Bakit ngayon lang dumating ang sulat na ito? Nang buksan niya, ang lihim tumambad sa kanya, ang isang katotohanang mas matindi pa sa anumang panlilinlang ni Rafael. Ang lupain sa Batangas, ang lupang kinuha ni Rafael para sa kanyang proyekto, ay hindi lamang basta sakahan. May nakatagong dokumento sa loob na nagsasaad na ang bahagi ng lupang iyon ay mayroong nakabaong mineral na nagkakahalaga ng bilyon, isang lihim na pilit na itinago ng kanyang ama para protektahan ang kanilang pamilya mula sa mga mapagsamantalang tao. Kaya pala ganoon na lang ang pilit ni Rafael na makuha ito. Bulong ni Cielo, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at lungkot. Hindi lang pala siya ginamit ni Rafael bilang asawa. Ginawa siyang susi ng lalaki para sa isang kayamanang hindi niya alam na pag-aari niya. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakasandal si Marcos sa kanyang sasakyan. Pinagmamasdan niya ang maliit na ilaw sa kusina ni Cielo. Alam niya ang nilalaman ng sulat na iyon. Sa katunayan, siya ang tumulong sa law firm para mahanap si Cielo pagkatapos ng maraming taon. Ang kanyang misyon ay hindi lamang para pabagsakin si Rafael, kundi para ibalik kay Cielo ang nararapat sa kanya. Dahan-dahang lumabas si Cielo sa veranda para kumuha ng hangin. Nang makita niya si Marcos, hindi na siya nagulat. May isang uri ng pagtitiwala na unti-unting nabubuo sa pagitan nila, isang damdaming hindi kailangan ng maraming salita. Lumapit si Marcos, ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay halos walang tunog. Tumigil siya sa tabi ni Cielo, sapat na distansya para hindi ito mailang, ngunit sapat na malapit para maramdaman nito ang kanyang presensya. Alam mo na ang lahat, sabi ni Marcos, ang boses ay malalim at puno ng simpatya. Bakit mo ako tinutulungan, Marcos? Sino ka ba talaga sa buhay namin, ha? Tanong ni Cielo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na abot-tanaw ng Batangas. Tumingin si Marcos sa malayo. Ang tatay mo, siya ang nagpaaral sa akin noong wala akong kahit ano.
Utang ko sa kanya ang buhay na meron ako ngayon. Ipinangako ko sa kanya bago siya mawala na babantayan ko ang kanyang kaisa-isang hiyas. At ikaw iyon, Shelo. Isang mainit na pakiramdam ang dumaaloy sa puso ni Shelo. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil na naranasan niya, mayroon pa palang mga taong tapat at may malinis na layunin. Ang kilig na naramdaman niya ay hindi galing sa pagnanasa, kundi mula sa pakiramdam na sa wakas may isang taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kung sino siya. Samantala sa loob ng malamig at madilim na selda sa Makati, nakaupo si Rafael sa sahig. Ang kanyang mamahaling polo ay punit-punit na at ang kanyang mukha ay may mga pasa mula sa pakikipag-away sa ibang mga preso para sa isang pirasong tinapay. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tanging ang anino ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Narinig niya ang boses ng isang pulis mula sa labas. Soriano, may bisita ka, isang abogado mula sa Singapore. Akala ni Rafael ay si Kisha na ito na baka ililigtas siya nito. Ngunit nang makita niya ang abogado, isang malamig na dokumento ang inilatag sa kanyang harap. Mr. Soriano, kinasuhan kayo ni Miss Kisha Villamor ng panggagahasa at kidnapping sa Singapore. Sinabi niya sa mga otoridad na pinilit niyo siyang gawin ang lahat ng ito. Isang malakas na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Rafael. Ang huling taong pinagkatiwalaan niya ay siya ring huling taong dudurog sa kanya ng tuluyan. Wala na siyang kawala. Wala na siyang kakampi. Habang ang gabi ay lumalalim, si Shelo ay muling pumasok sa loob ng bahay. Tiningnan niya ang kanyang natutulog na anak at ang sulat ng kanyang ama. Isang bagong plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang biktima. Ngayon gagamitin niya ang kayamanang iniwan sa kanya, hindi para sa luho, kundi para itayo ang isang foundation na tutulong sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Ang bukas ay hindi na lamang tungkol sa pandesal. Ito ay tungkol na sa pagtatayo ng isang bagong mundo kung saan wala ng Shelo na kailangang umiyak sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang kakaibang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang boses ng isang bata, hindi pamilyar, ngunit ang mga salitang sinabi nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Mama Cielo, totoo po ba, anak niyo rin po ba ako? Sino ito, paano mo nakuha ang numerong ito? Ang mga salitang iyon ni Shelo ay tila lumabas sa kanyang bibig na parang mga piraso ng basag na salamin, mahirap bigkasin at masakit sa lalamunan. Ang gabi sa Batangas na kanina lang ay puno ng pag-asa, ay biglang binalot ng isang malamig at nakakapangilabot na katahimikan. Sa kabilang linya, tanging ang mahinang hikbi ng isang bata ang kanyang naririnig, isang tunog na sapat na para durugin ang puso ng sinumang ina. Sabi po ni Papa Rafael, kayo raw po ang bago kong mama. Sabi niya kapag wala na siya sa inyo po ako pupunta. Ang boses ng bata ay nanginginig, puno ng kawalang malay na hinaluan ng matinding takot. Nabitawan ni Shelo ang kanyang cellphone sa malambot na damuhan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isa pang unos. Tumingin siya kay Marcus na mabilis na lumapit nang makita ang pamumutla ng kanyang mukha. Ang lihim ng mabilyong kayamanan na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng lakas, ay biglang naglaho na palitan ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal ni Rafael. Hindi lamang pala si Kisha ang naging babae ni Rafael. Mayroon pa palang isa-isang babaeng nagngangalang Sarah na ayon sa mabilis na investigasyon ni Marcus noong gabing yon, ay pumanaw na dahil sa sakit iniiwan ng isang 7 taong gulang na batang babae na nagngangalang Sofia. Kinabukasan, sa harap ng kanyang maliit na panaderia, isang taxi ang huminto. Bumaba ang isang maliit na batang babae, bitbit ang isang lumang bag at isang kupas na manika. Ang mga mata ng bata ay kamukhang kamukha ng kay Rafael, ngunit ang lungkot na bakas sa mukha nito ay kay Cielo lamang niya nakita noon. Sa sarili niyang refleksyon sa salamin, noong siya ay nasa alabang pa. Nakaluhod si Cielo sa harap ng bata. Naramdaman niya ang panginginig ng maliliit na kamay ni Sofia nang hawakan niya ito. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong magalit, gustong isigaw ang lahat ng pait dahil sa panibagong kataksilan ni Rafael. Ngunit nang makita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Sofia, ang galit ay napalitan ng isang malalim na habag. Sofia, huwag kang matakot. Nandito na si Mama Cielo. Bulong niya habang niyayakap ang bata ng mahigpit. Ang bawat paghagap niya sa bata ay tila pagyakap din sa sarili niyang sugatang nakaraan. Sa kabilang panig ng rehas sa loob ng kulungan sa Makati,
nakaupo si Rafael sa isang sulok. Ang kanyang dating makinis na balat ay puno na ng galos at dumi. Nang dalawin siya ni Cielo hindi para magmakaawa, kundi para harapin siya isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Rafael. Nagustuhan mo ba ang regalo ko, Cielo? Ang nanghihinang boses ni Rafael may halong pangungutya. Alam kong hindi mo matitiis ang isang batang walang mapupuntahan. Ganyan ka naman, di ba isang martir? Ngayong bankrupt na ako, ikaw ang mag-aalaga sa lahat ng iniwan ko. Tinitigan ni Cielo ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 10 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang kahit anong emosyon, wala nang galit, wala nang sakit, tanging isang malalim na pagkasuklam. Inakala mo na ang pagkakaroon ng isa pang anak ay magiging pabigat sa akin, Rafael. Ang malamig na sabi ni Cielo habang idinidikit ang kanyang palad sa malamig na salamin na namamagitan sa kanila. Ngunit nagkakamali ka. Si Sofia ay hindi mo regalo sa akin. Siya ang biktima mo. At gagamitin ko ang bawat sentimo ng kayamanang iniwan ng tatay ko para siguraduhing lalaki siyang mas mabuting tao kaysa sa iyo. Hinding-hindi niya malalaman na ang tatay niya ay isang halimaw. Ang mukha ni Rafael ay biglang nagbago. Ang kanyang pagmamayabang ay napalitan ng isang tunay na takot nang ma-realize niyang wala na siyang kontrol sa buhay ni Cielo. Ang huling barahan niya para saktan ito ay naging sandata pa ni Cielo para lalong tumibay. Cielo, huwag mong ilalayo ang anak ko sa akin. May karapatan ako. Sigaw ni Rafael habang hinahampas ang salamin, ngunit agad siyang kinaladkad ng mga guard pabalik sa loob. Paglabas ni Cielo ng presinto, naghihintay si Marcos sa labas. Ang init ng sikat ng araw sa Makati ay tila hindi na nakakapaso para sa kanya. Marcos walked toward her and took her hand not with the ownership that Rafael once showed, but with a respect that felt like a healing balm. Ano na ang plano natin, Cielo? Tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Tumingin si Cielo sa malayo, kung saan alam niyang naghihintay sina Nico at Sofia sa Batangas. Uuwi na tayo, Marcos. May 2 na akong anak na kailangang palakihin sa isang tahanang puno ng katotohanan. At ang mabilyong iniwan ni tatay, gagamitin natin yon para sa lahat ng mga babaeng tulad namin ni Sarah, mga babaeng inakalang wala na silang pag-asa. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, isang itim na van ang biglang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na belo. Ang mga mata nito ay puno ng puot at awtoridad. Ikaw ba ang babaeng sumisira sa anak ko? Ang tanong ng matanda. Si Doña Victoria Soriano, ang mapang-aping ina ni Rafael na matagal nang naninirahan sa abroad, ay nagbabalik at tila hindi siya papayag na ang kayamanan ng mga dalisay ay hindi mapunta sa mga kamay ng mga Soriano. Walang modo, ganyan ka ba talaga pinalaki ng tatay mong magbubukid? Ang lakas ng loob mong talikuran ng asawa mo ngayong nasa rurok siya ng dusa. Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang matalim na bubog na kumaskas sa semento, malamig, mapang-uri at puno ng puot. Nakatayo siya sa harap ni Cielo, ang kanyang itim na belo ay bahagyang hinahampas ng hangin habang ang kanyang mga mata ay nanunuri na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang dumi na aksidenteng napadpad sa kanyang daanan. Sa loob ng maraming taon, ang boses na ito ang naging bilangguan ni Cielo. Naalala niya ang bawat hapunan sa alabang kung saan pinapahiya siya ng biyenan dahil hindi siya marunong gumamit ng tamang kubyertos o dahil ang kanyang accent sa probinsya ay hindi desente para sa kanilang pamilya. Noong mga panahong iyon, yumuyuko lamang si Cielo, humihingi ng paumanhin sa kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Cielo. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang pagkakatayo, naramdaman ang bigat ng kwintas ni Lola Berta sa kanyang dibdib na tila nagbibigay sa kanya ng hindi matitinag na balute. Doña Victoria, sa tingin ko ay naliligaw kayo. Ang seryosong sagot ni Cielo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pait na hindi maikakaila. Ang pamilya Soriano na kinagisnan ko ay matagal nang gumuho dahil sa sarili nilang kasalanan. Kung nandito kayo para sa anak ninyo, nasa loob siya ng selda, doon kayo magsumbong. Isang mapanirang tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria. Huwag kang magmalinis, Cielo. Alam ko ang tungkol sa lupain sa Batangas. Alam ko ang tungkol sa bilyon-bilyong halaga na nakatago sa ilalim ng lupang iyon. Akala mo ba ay papayag akong mapunta lang iyon sa isang hamak na panaderang tulad mo? Ang lahat ng kayamanan ng asawa
ay kayamanan din ng pamilya. At si Nico, siya ay isang Suryano. Hindi ko hahayaang lumaki ang apo ko sa isang madungis na panaderya. Naramdaman ni Cielo ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ang takot na mawala si Nico ay muling bumangon, ngunit sa pagkakataong ito, hinaluan ito ng matinding pagkasuklam. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi kailanman nagpadala ng kahit isang mensahe. Para kamustahin si Nico noong bata pa ito, ngunit ngayong may amoy ng ginto, bigla itong nagpapakita bilang isang mapagmahal na lola. Hinding-hindi niyo makukuha ang anak ko, ang baring nasabi ni Cielo. At ang lupang sinasabi niyo iyon ay dugo at pawis ng aking ama. Wala kayong karapatan doon kahit isang butil ng alikabok. Humakbang papalapit si Victoria, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila nakakasakal. Tingnan natin, Cielo. Meron akong mga koneksyon na hindi mo kayang abutin. Idedeklara kitang hindi karapat-dapat na ina dahil sa pakikipagrelasyon mo sa lalaking iyan. Sabay turo kay Marcos na tahimik na nakatayo sa likuran. At kukunin ko si Nico, pati na rin ang batang ampon na isinama mo. Isang malaking kahihiyan sa aming pangalan ang ginawa mo. Hahakbang na sana si Marcos para mamagitan, ngunit itinaas ni Cielo ang kanyang kamay para pigilan ito. Ito ang kanyang laban. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng marmol. Subukan niyo, Doña Victoria, hamon ni Cielo, ang boses ay kasing talim ng balisong ng Batangas. Subukan niyong kunin ang mga anak ko at ipapangako ko sa inyo ang lahat ng dumi ng pamilya Soriano, mula sa mga illegal na transaksyon ni Rafael hanggang sa mga lihim niyo sa abroad, ay ilalabas ko sa publiko. Wala na akong takot sa inyo. Wala na akong takot sa kahit na kanino. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay tila kuryenteng gumuguhit sa hangin. Sa gitna ng Makati ang labanan ng old money at ng isang babaeng nagmula sa lupa ay opisyal nang nagsimula. Tumalikod si Victoria, ang kanyang itim na gown ay humahulas sa sahig. Maghanda ka, Cielo, dahil ang impyernong dinaanan mo sa kamay ni Rafael ay parang langit lang kumpara sa gagawin ko sa iyo. Nang makaalis ang van ni Victoria, naramdaman ni Cielo ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Agad siyang sinalo ni Marcos, ang mga kamay nito ay matatag at puno ng kalinga. Huwag kang mag-alala, Cielo. Hindi kita iiwan sa labang ito, Eka. Bulong ni Marcos. Ngunit nang bumalik sila sa Batangas, nang gabing iyon, isang masamang balita ang sumalubong sa kanila. Ang panaderya ni Cielo ay nilooban. Hindi kinuha ang pera, ngunit ang lahat ng mga dokumento ni Nico at Sofia ay nawala. At sa ibabaw ng lamesa, kung saan nagmamasa si Cielo ng harina, may nakaiwan na isang gintong brooch, isang pamilyar na hiyas na pag-aari ni Doña Victoria. Ang digmaan ay hindi na lamang nasa korte. Ito ay pumasok na sa loob ng kanyang kaisa-isang santuwaryo. Ang bawat butil ng harina na nagkalat sa sahig ay tila mga luhang naging bato na sa aking puso. Akala niyo ba, Doña Victoria, na sa pamamagitan ng pagdumi sa aking tahanan, ay malilinis niyo ang dumi sa inyong sariling pangalan? Nakatitig si Cielo sa loob ng kanyang panaderya na tila naging isang kampo ng digmaan. Ang mga sako ng harina ay hiniwa, ang puting pulbos ay nagkalat sa bawat sulok, at ang mga kagamitang pinag-ipunan niya ay itinumba ng walang awa. Ngunit sa halip na bumagsak ang kanyang balikat sa pagod, naramdaman ni Cielo ang isang kakaibang uri ng katahimikan, ang katahimikan ng isang taong wala nang balak pang magpaapi. Dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng kalat. Kumuha siya ng isang dakok ng harina at hinayaan itong dumanas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang bawat butil ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat madaling araw na gising siya para magmasa ng bawat pasong natanggap niya mula sa oven at ng bawat ngiti ni Nico na naging lakas niya. Hindi ito ang katapusan, Lola. Bulong ni Cielo kay Lola Berta na nakatayo sa may pinto, ang mukha ay puno ng lungkot. Dito sa sahig na ito, itatayo ko ang huling kuta ng ating dignidad. Sa labas, ang tunog ng papalapit ng mga mamahaling sasakyan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada ng Batangas. Dumating si Doña Victoria kasama ang isang hukbo ng mga abogado at mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare. Ang bawat hakbang ng matanda sa maputik na daan ay puno ng puot, ang kanyang mukha ay nakabalat kayo sa likod ng isang huwad na pag-aalala para sa mga bata. Ibigay mo ang mga bata, Cielo. Ang utos ni Victoria, ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Mayroon kaming court order. Ang isang babaeng nakatira sa ganitong uri ng kapaligiran,
madungis, magulo at mapanganib, ay walang karapatang magpalaki ng isang Soriano. Niyakap ni Cielo si Nico at Sofia sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang panginginig ng maliliit na katawan ng mga bata, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang apron. Tumingin si Cielo kay Marcus na nakatayo sa kabilang panig. Ang mga mata nito ay nagbibigay ng hudyat na handa na ang lahat. Ang kapaligirang sinasabi niyo, Doña Victoria, ay kayo ang gumawa. Ang matapang na sagot ni Cielo habang iniaabot ang isang itim na folder kay Marcus. At tungkol sa karapatan, narito ang mga dokumento mula sa International Bank sa Singapore. Ang mga accounts na ginamit ni Rafael para sa kanyang mga illegal na gawain ay nakapangalan din sa inyo bilang co-signatory. Kayo ang nagpondo sa bawat pagtataksil niya at kayo rin ang nagnakaw sa kumpanyang itinayo ko. Ang mukha ni Victoria ay biglang namutla, ang kanyang mapagmataas na tindig ay tila biglang nayanig. Anong kasinungalingan ito? Hindi mo ako pwedeng takutin ng mga ganyang gawa-gawang papel. Hindi iyan gawa-gawa. Ang sabat ni Marcus, ang kanyang boses ay malalim at mapanghamon. Ang mga dokumentong iyan ay pirmado mismo ng inyong dating accountant sa abroad na ngayon ay katuwang na namin sa kaso. Doña Victoria, hindi lang si Rafael ang makukulong. Kayo rin. Sa sandaling iyon, ang mga kinatawan ng DSWD ay napatigil. Tiningnan nila ang marangyang matanda at ang simpleng panadero. Ang katotohanan ay tila isang liwanag na hindi na kayang itago ng anumang itim na belo. Cielo, maawa ka. Ako ang lola ni Nico. Ang biglang pagbabago ng tono ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa takot. Tiningnan siya ni Cielo nang walang kahit anong awa. Naging lola lang kayo nang malaman niyong may ginto sa ilalim ng lupang ito. Ngunit ang tunay na kayamanan ni Nico ay ang kanyang dangal, isang bagay na hinding-hindi niyo maiintindihan. Pulis, dalhin niyo na siya. Habang isinasakay si Doña Victoria sa sasakyan ng mga otoridad, ang buong Batangas ay tila nagbunyi sa katahimikan. Ang huling halimaw ng nakaraan ay tuluyan ng pinalayas. Nang muling tumahimik ang paligid, na upo si Cielo sa harap ng kanyang nasirang tindahan. Marcus approached her and sat beside her on the dusty ground. He didn't say anything, but he held her hand, a hand that was rough, scarred, but finally free. Marcus, pagod na ako sa pakikipaglaban, bulong ni Cielo habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa, Cielo, sagot ni Marcus. Dahil mula ngayon ang tanging itatayo natin ay hindi na kumpanya o imperyo, kundi isang tunay na tahanan. Tiningnan ni Cielo ang kanyang mga anak na ngayon ay masayang naglalaro muli sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hapon ay lumalamlam na nagdadala ng isang banayad na hangin na amoy kape at sariwang lupa. Ang digmaan ay tapos na. Ang lahat ng dumi ay nahugasan na ng katotohanan. Ngunit habang sila ay nakaupo roon, isang huling balita ang dumating sa radyo ni Mang Tomas. Si Rafael Soriano ay natagpuang walang buhay sa loob ng kanyang selda. Hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa sarili niyang kamay, isang huling gawa ng isang taong hindi kayang harapin ang mundong wala siyang kapangyarihan. Isang huling luha ang pumatak mula sa mata ni Cielo. Hindi para sa lalaking nanakit sa kanya, kundi para sa 10 taon ng kanyang buhay na tuluyan ng naging bahagi ng kasaysayan. Isang taon na ang lumipas mula nang ang usok ng nagbabagang galit at pait ay humalo sa hangin ng Batangas. Ngayon, ang tanging amoy na bumabalot sa bawat umaga ay ang matapang na halimuyak ng kapeng barako at ang matamis na singaw ng bagong lutong pandesal mula sa Dalisay's Bread of Hope. Nakatayo si Cielo sa tapat ng bintana ng kanilang muling itinayong bahay. Hindi na ito ang marangyang mansyon sa Alabang na puno ng mga gintong hawla. Ito ay isang tahanang yari sa matibay na kahoy at semento, may malalaking bintana kung saan malayang pumapasok ang liwanag ng araw at ang sariwang simoy ng hangin mula sa mga taniman. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay amoy katotohanan at kapayapaan. Sa malawak na bakuran, nakikita niya si Nico at Sofia na masayang naghahabulan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang dalawang bata ay tila mga hiyas na kuminang lalo ng hugasan ng pagmamahal. Para kay Cielo, ang pagtanggap kay Sofia ay hindi naging isang pasanin, kundi isang paraan ng pagpapagaling sa sarili niyang mga sugat. Sa tuwing nakikita niya ang ngiti ng batang babae, pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang nakaraan na tuluyan ng naisalba mula sa dilim.
Lumapit si Lola Berta, may dalang isang maliit na basket ng mga sariwang itlog. Hinawakan ng matanda ang balikat ni Cielo, isang haplos na puno ng pagkilala sa lahat ng unos na kanilang nalampasan. Apo, ang lupang ito ay muling naging masagana. Hindi dahil sa mineral na nasa ilalim nito, kundi dahil sa dugong pandangal na ipinunla mo rito. Napangiti si Cielo. Ang bilyon-bilyong halaga ng mineral sa kanilang lupain ay nananatiling nakabaon. Sa tulong ni Marcus, nagpa siya si Cielo na huwag munang galawin ang minahan upang maprotektahan ang kalikasan ng kanilang bayan. Ginamit niya ang bahagi ng kanyang mga nakuha mula sa kumpanya ni Rafael upang itayo ang Cielo de Lisay Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang inakalang ang kanilang mundo ay natapos na sa isang sampal o isang masakit na salita. Narinig ni Cielo ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas ng kanilang gate. Si Marcos. Pagbaba nito, bitbit ang mga libro para sa pag-aaral ng mga bata. Sinalubong siya ng isang mainit at tahimik na tingin mula kay Cielo. Ang kanilang relasyon ay hindi mabilis, hindi rin mapusok. Ito ay isang slow burn na pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng respeto at paghihintay. Isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng pagmamay-ari, kundi ng malayang pagpili sa isa't isa bawat araw. Handa na ba ang kape? Ang tanong ni Marcos, ang kanyang boses ay may dalang kilig na nanunuot sa puso ni Cielo nang hindi ito binibigla. Kanina pa, Marcos, tulad ng pangako ko, laging may mainit na kape at tinapay na naghihintay sa iyo rito. Sagot ni Cielo habang iniaabot ang isang tasa. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagdikit, isang kuryente ng kapanatagan na nagsasabing sa wakas natagpuan na niya ang kanyang katuwang sa buhay. Sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Cielo ang huling liham na natanggap niya mula sa abogado ni Rafael bago ito pumanaw. Sa loob ng mahabang panahon, hindi niya ito binuksan. Ngunit sa gabing ito, sa ilalim ng liwanag ng isang simpleng lampara, binasa niya ang mga huling salita ng lalaking sumira at bumuo sa kanya. Ito ay isang maikling hiling ng kapatawaran, isang pag-amin na sa gitna ng kanyang lahat ng kasakiman, ang tanging tunay na bagay na meron siya ay si Cielo, ngunit huli na nang mapagtanto niya ito. Pinanood ni Cielo ang liham habang dahan-dahan itong nilalamon ng maliit na apoy sa kanyang kalan. Wala na siyang nararamdamang galit. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Rafael. Ito ay para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong hindi siya pinapahalagahan. Pinatawad niya ang kanyang puso sa pagkapit sa isang maling pangarap. Malaya ka na, Rafael, at malaya na rin ako, bulong ni Cielo sa hangin. Ang gabi sa Batangas ay bumaba ng may dalang katahimikan na hindi na nakakatakot. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya na nagsasalo-salo sa hapagkainan, naramdaman ni Cielo ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang mga zero sa kanyang bank account, kundi ang kakayahang makatulog ng mahimbing sa gabi na may malinis na konsensya at pusong puno ng pag-asa. Ang kwento ni Cielo de Lisay ay hindi lamang tungkol sa isang asawang ipinaglaban ang kanyang karapatan. Ito ay tungkol sa bawat babaeng naniwalang ang kanilang halaga ay nakasalalay sa isang lalaki hanggang sa matuklasan nilang sila mismo ang gintong matagal na nilang hinahanap. Sa bawat kagat ng pandesal na gawa sa Batangas, may lasa ng dignidad, may amoy ng katatagan, at may pangako ng isang bukas na kailanman ay hindi na muling mababalot ng dilim. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi pader at bubong, kundi ang pagmamahal sa sarili na kailanman ay hindi na mananakaw ng kahit na sino.